Brother Julian to read for the scripture reading in the book of Mark chapter 4, and then I'm go back to preach our message for today. Mark chapter 4 verse 1 to 20. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea. And the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony grounds where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no roots, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good grounds, and did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, they that were about him with the 12 that asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable? And how then will ye know all parables? The sower soweth the word. And these are they by the waysides where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the words, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. May God bless the reading of His holy word. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, ngayong araw na ito, gusto ko pong ibigay ang mensahe po sa inyo ng Panginoon na ang pamagat po ng atin pong mensahe ay ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Basahin ko po muna ng isang mabilis po sa Tagalog, tapos pupuntahan po natin yung message. Sapagat meron po tayong 4 na puntos na pag-uusapan po rito, at please do the watch party at tune in po kayo sapagat napakaganda po nito mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa po sa atin dito, sa 4 na puntos na ito ay at least mayroon pong klaseng lupa kung alin tayo doon. Kaya basahin po natin ng isa pa at upang tayo po ay dumako sa atin pong mensahe. Pag-uusapan po natin ngayon ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao. Tingnan po kasi kahit nasaan ang Panginoon, laging napakaraming tao. Siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig, na natili naman ang mga tao sa dalampasigan. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya. Alam niyo mga kapatid, ang talinhaga ay mga, sinasabi nga ito ay mga kwentong panlupa
na may mga makalangit na kahulugan. At napaganda po ito. At ang sabi niya, makinig kayo. Ang Panginoon Hesus po nito, sabi niya, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May tig-30, tig-60, at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na sa Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Tingnan niyo ba mga kapatid, hiniling nila na ipaliwanag ang talinghaga. Maaring hindi po nila naunawaan ang talinghagang kwento ng Panginoong Hesus. At ang sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga, mystery, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, pakinggan niyo po mga kapatid, na nasa labas ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayoy, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at nagpatawad na sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Sinabi na ng Panginoon, ang binhi, pakinggan niyo mabuti mga kapatid, ang binhing inahahasik ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. At ang binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga batong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak, subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Dakilang Diyos
Salamat po sapagkat ang inyo pong salita, they are life and spirit. Lord, anoint me today as I'm going to preach your word today. Give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga kapatid, ano nga ba ang talinhaga? What is a parable? A parable is literally something cast alongside or something else. A common description of a parable is that it is an earthly story with a heavenly meaning. Mga kwentong panlupa na may makalangit na kahulugan. At mga kapatid, for a time in His ministry, Jesus relied heavily on parables. There are about 35 of Jesus' parables recorded in the Synoptic Gospel alone. 35. At it had not always been that way. In the early part of His ministry, Jesus had not used parable. Suddenly, He began telling parable exclusively, much to the surprise of His disciples, who asked Him, "Why do you speak to the people in parables?" Tinanong ng mga disipulo ang Panginoong Hesus, bakit po kayo nagtuturo ng talinhaga sa mga tao? At marami pong mga aral ang Panginoon na itinuro sa pamamagitan po ng talinhaga. Ito yung mga kwentong hanggang ngayon, 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga salita at mga kwento ng Panginoon ay mga walang kupas na hanggang ngayon ay mayroon tayong mapupulot na aral para sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, Jesus explained that His use of parables had twofold purpose: to reveal the truth to those who wanted to know it, and to conceal the truth from those who were indifferent. Yung mga totoong nagsasaliksik ng aral ng salita ng Diyos ay para sa kanila ito. Ngunit yung mga iba naman ay nakikinig ngunit wala talagang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, makinig man sila ng makinig ngunit hindi makakaunawa. Makikita po natin dito mga kapatid na ang salita ng Diyos ay dapat po nating itong pinapahalagahan. Sabagat ang sabi nga niya, heaven and earth will pass away, but my word will remain. Hallelujah! Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ganun po kayaman ang salita po ng Diyos na dapat po mga kapatid ay hindi po natin ipinapagwalang bahala. Kaya po mga kapatid, what is the meaning of the parable of the sower? Also known as the parable of the poor soils, o yung talinhaga po ng mga hasik. Alam niyo mga kapatid, sa kwentong ito, the parable of the sower concern a sower who scatters seed which falls on 4 different types of ground. 4 na klase lamang po ito. At alam po natin mga kapatid, ang 4 na mga uri ng lupa sa parabola ay kinakatawan ng 4 na mga uri ng mga taong nakarinig ng ibanghelyo o kaya yung salita ng Diyos, ang mabuting balita. Alam niyo po siguro naman mga kapatid, ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang pagliligtas ng Panginoon sapagkat ang tao ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan. At ang bad news ay ang atin pong patutunguhan ay doon po sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. You cannot appreciate good news until you do not understand first the bad news. Kaya ma-appreciate natin ang magandang balita, ang ibanghelyo kung nauunawaan natin muna ang masamang balita. Ang masamang balita ng dahil sa kasalanan, tayo po'y nahiwalay sa Diyos. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, sa Kanya pong pag-ibig, ang magandang balita, ang ebanghelyo na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang tao ngayon ay magkakaroon na ng relasyon sa Diyos at yan ang magandang balita. Mga kapatid, ang 4 na mga uri ng lupa sa parabola ay kinakatawan ng 4 na mga uri ng mga taong nakarinig
ng Ebanghelyo. Nakarinig po ang lahat ng ito. Tandaan po natin na yung kwento, ang mga hasik ay hindi po niya ito intensyon na itinanim sa lupa ang mga binhi na yon, ang mga buto na yon. Siya po ay papunta sa lugar kung saan siya po ay magtatanim, subalit sa kanya pong paglalakad, may mga binhing nalaglag at sa lupa ay may iba't ibang klase ng lupa na yon at ikwinento ng Panginoon kung paano tumubo ang mga binhing nalaglag. It's para bang hindi ito intentional. Pero mga kapatid, dito ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos, ang kanya pong biyaya na gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maabot at makarinig ng kanyang salita upang sa ganon, pagdating ng panahon, ang sabi ng Biblia, wala na silang maidadahilan pa. Sabi mo isang katabi, wala ka nang maidadahilan pa. Come on, mga kapatid, sa inyo dyan. Hallelujah! Can we continue, mga kapatid? Amen? Nasusundan niyo po ba ako? Now, ito isang simpleng maliit na kwento, ngunit ipinapakita nito sa atin na isang napakahalagang katotohanan. Simple po siya, pero ito'y napakahalagang katotohanan na dapat po nating alamin pag-ukulan ng panahon sapagkat ito po'y mga salita ng Panginoong Hesus na ang sabi niya, they are life and spirit. Hallelujah. Oh, I can sense the presence of God here. Hallelujah. Ang buto ay ang salita ng Diyos. Para isa-isahin po natin. O yung binhi, ang buto ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam natin ang ginawa ng Panginoon, the work of Jesus on the cross of Calvary, mga kapatid. Yung kanya pong ginawa, siya po ay naghirap. Sabi po ng Biblia, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Nagkanya-kanya tayo. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang mensahe ng Panginoon. Ang pag-ibig na yan, ang habag na yan ay hindi mapapantayan. Mahalin mo man ang lahat ng tao sa mundong ito. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan, mga kapatid, hindi mapapantayan. Hallelujah. The hard ground by the wayside. Apat lamang po ito. Mga kapatid, marami po sa atin ang nakakapasyal sa atin pong church or nakakapanood, nakakarinig po ng atin pong mga live na kung saan na ipapangaral ang Ebanghelyo. Unang-una, mga kapatid, the hard ground, the hard ground by the wayside. So, that, okay. Now, it prevents the seed from sprouting at all, and the seed becomes nothing more than words food. Simple as that. The hard ground represents someone who is hardened by sin. He hears but does not understand the word. And Satan plucks the message away, keeping the heart dull and preventing the word from making an impression. Notice the word, mga kapatid, na yung sa tabing daan, na kung saan, una, mga nakarinig. Nakarinig po lahat ng mga ito, nakarinig. Nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Una, mga nakarinig ng Ebanghelyo, ngunit nalimutan ito agad, kaya nawala. Nakarinig din po sila. Sabi sa Mark chapter 4 verse 15, the seed that fell on the footpath represent those who hear the message only to have Satan come at once and take it away. Take it away. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y
dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ito ay ang mga tao na nagpupunta upang bumisita sa ating simbahan o isang beses o dalawa o kaya nakakapanood ng ating live sa Facebook. Narinig nila ang salita ng Diyos, ang mensahe ng kaligtasan, ngunit nagsidating ang mga ibon at kinain ito. Mabilis lamang po yun. Kaya po mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang po natin ito isang beses narinig at okay na. Hindi lamang din po mga kapatid, once a week lamang. Kaya nga po ang encouragement sa atin ni Moses, even po sa Torah pa lamang na sinabi po niya, ipinagpatuloy ito ni Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all what is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. In Deuteronomy chapter 8 verse 3, inulit ito ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 4 verse 4, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang mga ibon na kumain ng mga buto ay kumakatawan kay Satanas at kanyang mga demonyo. Kita niyo mga kapatid, ang plano niya, na parang isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos ay hindi na magpatuloy. Yun ang kanyang purpose, para wasakin, sirain. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan ang kanyang plano, yan ang kanyang strategy. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, but I have come to give you life and life to the full. Now, pagdakay pinaruroon ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Kaya po mga kapatid, maliwanag na sila din po ay nakarinig ng salita ng Diyos, naranasan po nila. Subalit dahil ito po ay nasa daan lamang at hindi po nagkaroon ng malalim na pundasyon ang salita ng Diyos. Kaya nawala. Kaya po sa ating mga nakaalam ng aral ng salita ng Diyos, napakahalaga na tayo po'y atin po silang pinapaluap. Dahil alam po natin na ang klase po ng lupa na ito ay hindi po ito ang klaseng lupa na kalooban ng Diyos. Nasayang. Bagamat ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya, hindi magkakabula, natural mga kapatid na maliwanag na sinasabi ng Kanya pong aral na ang Kanya pong salita ay makapangyarihan, na para po siyang double-edged sword, Hebrews chapter 4 verse 12. Subalit, hindi natin dapat ito pinapabayaan. Kaya po tayong mga disipulo ng Panginoon ay mataman po natin silang ipinapanalangin. Dahil alam po natin na ang klaseng lupang yon ay hindi yun ang lupang kalooban ng Panginoon. And even sa number 2, the stony ground. The stony ground, it provides enough soil for the seeds to germinate and begin to grow. But because there is no depthness of earth, the plants do not take root and are soon withered in the sun. The hard ground represents someone who is hardened by sin. He hears but does not understand the word. And Satan plucks the message away, keeping the heart down and preventing the word from making impression. Yung mga nakarinig ng Ebanghelyo at tinatanggap ito na may galak, ngunit lumalayo kapag sila'y natukso, nawawala. Mga kapatid, marami pong mga bagay sa mundong ito na pwedeng makapaglayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Kahit tayo pong mga nakarinig ng salita ng Diyos, kapag ito po ay hindi po natin iningatan sa ating buong puso, maraming mga bagay na minsan kapag hindi po natin ito binantayan, hindi natin alam na ang lupa na kung saan naiyasik ang buto na yon
ay nasa batuhan pala. Mga kapatid, sa apat na klaseng lupang ito, mayroon po at mayroon kung saang lupa tayo natanim. Wala pong makakapagsabi sa atin kahit isa na wala ako dyan. Tanungin po natin mga kapatid yung atin pong sarili ngayon. Kung saang lupa ba? Anong klaseng lupa tayo? Yung salita ng Diyos yung binhi na nalaglag. Sapagkat isa sa mga ito ay kumakatawan sa atin. Kaya po mga kapatid, sabi ng Biblia in Mark chapter 4 verse 16 to 7, ang katulad na mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Pansinin mo mga kapatid, nakikinig sa sila salita ng Diyos ng may galak. Hindi po sila nalulungkot, may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos. Agad silang sumusuko. Ang akala ng iba kasi, marami kasing minsan kahit na mga Kristiyano na ini-introduce nila ng Diyos, na kapag ikaw ay sumama sa aming church, hindi ka na makakaranas ng ganito. Hindi ka na magdadanas ng problema na yan, magiging maayos ang lahat sa iyo. Mga kapatid, wala pong promise na ganyan sa Biblia. Alam niyo po mga kapatid, hindi dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil ikaw ay masigasig. Sa pangmangaral ng salita ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na exempted ka na sa mga suliranin at mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid, si Job ay isang napakabuting tao. Sumusunod sa Panginoon. Subalit, nagdanas din po siya ng matinding kabigatiin sa kanyang buhay. Maging ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo ay nagdanas din. Totoo mga kapatid na bagamat nagdadanas ng kapighatian ng hirap ang mga lingkod ng Diyos, ngunit tapat ang Diyos na nangako na hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Hallelujah. Yes, sapagkat ang nangako sa atin ay tapat. He remained faithful, proven and faithful and true to all His promises. Kahit yung lahat sa paligid mo na tila baga wala ka na mapagkakatiwalaan, ngunit ang Panginoon ay laging nariyan. Kapag tayo po ay lumapit, hindi niya tayo tinatakwil. Laging nakabuka ang kanyang mga kamay para sa iyo at para sa akin. Amen? Kaya ang sabi po niya mga kapatid, ang katulad ng mga binhing nalalag sa batuhan ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kabighatian, hindi na sila nagpapatuloy. You cannot see them in the church anymore. They stop attending prayer meeting. Why? Kasi ang akala nila puro blessing lang. Kaya po mga kapatid, ang mga ito ay sa mga batong lupain. Ang mga tao rito ay kabaligtaran ng unang grupo, nung una, na kung saan tinatanggap nila ang ebanghelyo na may kagalakan at katuwaan. Nagpupunta sila sa simbahan at iniibig ito. Kumakanta sila ng mga himno na may gana agad-agad. Nagpupunta sila sa panananginan, pagpupulong, nagpupunta sila sa ebanghelismo. Makikita natin ito. Na makikita mo sila sa mga gawain. Pupunta sila. Sapagkat na-enlighten sila, na-encourage sila ng salita ng Panginoon. Pero pagdating ng pagsubok at suliranin sa buhay, hindi na sila nagpatuloy. Mga kapatid, mayroon po ngayong nanonood po sa akin ngayon. Huwag po na sana ninyong isipin na ito ay coincidente lamang. Na ikaw ay dati-rati naglilingkod ka sa Panginoon. Excited ka na magpunta sa church. Pero dahil sa suliranin sa buhay,
dumanas ka ng matinding problema, hindi ka na katulad ng dati. Mga kapatid, ito yung tamang panahon na itinakda ng Panginoon na manumbalik ka sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Yes. Divine appointment ito ng Panginoon. Itinakda niya ito for such a time as this. Kasi mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, ito'y mainam. Iniibig nila ito. Ngunit mayroong nawawala. Walang nag-uugat sa kanila, hindi sila nakaugat kay Kristo. Wala silang tunay na kaugnayan kay Kristo. Ito'y isa lamang emosyonal na pagkataas. They were enlightened, motivated, encouraged by the Word of God. And yet, hindi sila nagpatuloy. Yan yung pangalawa, yung batuhan, sa batuhan. Hindi rin po kalooban ng Panginoon, isa man sa atin, na yung binhing nalaglag ay yung lupa sa batuhan. Sapagkat alam po natin na hindi po yun magtatagal. Pangatlo, the thorny ground. It allows the seed to grow, but the competing thorns choke the life out of the beneficial plants. The stony ground pictures a man who professes delight with the word. However, his heart is not changed. And when trouble arises, his so-called faith quickly disappears. The thorny ground depicts one who seems to receive the word, but whose heart is full of riches, pleasures, and lusts. The things of this world take his time and attention away from the word, and he ends up having no time for it. Ito yung isang bagay na nakakalungkot. Nagalag din po sila na marinig ang salita ng Diyos. Pero dahil ang pundasyon ay hindi po matibay, hindi po natin napapansin na maliwanag po na sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, kahit sa James hanggang sa 1 John, inuulit niya, na ang umiibig sa sanlibutan ito ay kinakaaway ng Diyos. Gusto ba nating maging kaibigan ng Diyos? Mga kapatid, hindi tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sabi po ng Biblia, He will hate the other and love the other. Mga kapatid, tayo po ay, we're given a choice between life and death. At hindi po ang Diyos ang magdidesisyon para sa atin. Tayo po ang magdidesisyon. Pangatlo, yung mga nakarinig ng Ebanghelyo ngunit dahil sa pag-ibig sa sanlibutan at ang pagkalinlang ng mga kayamanan at ang mga kahalayan ng mga bagay, kaya nawawala. Kaya ang sabi po ng Mark chapter 4 verse 18 to 19, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pansinin po nyo laging paulit-ulit na sinasabi, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Mga kapatid, ang tatlong uri ng lupang ito ay kumakatawan sa tatlong uri ng mga mananampalataya. Sila'y mga di mananampalataya sa anumang paraan. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. Kung atin pong pag-aaralang mabuti, pagbulay-bulayan ang kanyang salita, sa tatlong lupang ito, hindi po ito kalooban ng Diyos sa atin. Kaya po mga kapatid, sinasabi po ng Biblia po sa atin to examine ourselves before the Lord. Hindi yung atin pong kapwa, kundi yung atin pong sarili. Tanungin po natin,
Anong klaseng lupa ako ngayon? Saan ako naitanim? Kayo lamang po ang makakasagot nun. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, laging hindi po huli ang lahat. Yung pangatlong ito nakakalungkot. Ito po yung mga nakikita na po natin ngayon na busy. Malimit po nating naririnig ang salitang busy na ginagawa nating minsan na dahilan para tayo po ay hindi na natin maunahin ng Diyos sa ating buong buhay. Mga kapatid, tunay nga po na dapat po tayong magtrabaho, bigyan po natin yung hardworking natin para sa ating pong pamilya. Kalooban din po ng Diyos yan sapagkat siya rin po ang nagturo sa atin na huwag po nating pababayaan ang ating pong pamilya. Pero ang kalooban po ng Panginoon sa atin, huwag lagi tayong makalimot sa mga priorities sa ating pong buhay. Na maging ang oras na dapat iniukol natin sa Panginoon ay hindi na natin na iukol. Mga kapatid, hindi na po ito kalooban ng Panginoon. Kahit kailan ay hindi ko po hangarin ang makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ito po ay atas po ng pag-ibig. Nanawa po ang dalangin ko na makita natin yung sarili natin kung saang lupa tayo at upang sa ganon tayo po ay manumbalik sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng panghuli, the good ground. Hallelujah. Woo! The good ground. Praise God. Hallelujah. Ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. It receives the seed and produces much fruit. Yung mga nakarinig ng Ebanghelyo, tinatanggap ito at nagdadala ng bunga ay iyong mga ligtas. Ito yung mga anak ng Diyos. The good ground portrays the one who hears, understands, and receives the word, and then allows the word to accomplish its result in his life. The man represented by the good ground is the only one of the four who is truly saved, because salvation fruit is fruit. You will know them by their fruit. Makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. And faith without works is dead. Nangangahulugan ba ito na ang isang tao na naitanim sa matabang lupa ay laging masagana? Paminsan-minsan ay may mga insekto rin na dumarating na gustong sirain ang binhi na naitanim sa matabang lupa. Ngunit dahil nababantayan ng salita ng Diyos, hindi po nagtatagal ang mga insekto na ito na kung saan inilalarawan na bagamat tayo pong mga nakarinig ng salita ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na hindi nangangahulugan na ang buhay po natin ay perpekto na. God does not expect a life that is without sin. Paminsan-minsan tayo pa rin ay nagkakasala. Ngunit ang mga anak ng Diyos, pakinggan po ninyo mga kapatid, kapag nagkakasala, sila po'y nalulungkot. Kapag naririnig po nila ang salita ng Diyos na kumakausap sa kanilang puso, sila po ay nalulungkot na kung saan humihingi po sila ng tawad sa Panginoon, sapagkat ang talagang nais nila ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa kanila at nagbigay ng buhay. Hallelujah. Kaya ang sabi ng verse 20, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Ang atin pong paglago sa Panginoon ay hindi po pare-pareho. Minsan mayroong mabilis ang paglago sa Panginoon. Nang marinig nila ang salita ng Diyos, na in love sila sa Panginoon, lahat isinuko nila sa Panginoon. Mayroon naman minsan yung pagbabago sa kanilang buhay
unti-unti, hindi nangangulugan na hindi na nila mahal ang Panginoon. Mahal pa rin nila ang Panginoon. Kaya ang bunga nila ay tigta 30, 60 at meron naman tigi 100. Ilan ang bunga ba natin ngayon? Sabagat ang mga anak po ng Diyos, mga kapatid, lagi pong namumunga. Hindi man 100, hindi man 60, ngunit laging may bunga. Amen? Hallelujah! Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Purihin ang Diyos. Alam ko mga kapatid, marami po sa inyo ngayon ang nanonood na kinakausap po kayo ng Panginoon ngayon. Ang Espiritu Santo ngayon ay kumikilos po sa inyo. Mga kapatid, sino ang mga taong ito? Nagsisimula ito sa pagtitiwala kay Kristo. Pakinggan po ninyo. Lumalago ito sa magitan ng pagtitiwala kay Kristo. Umaagos ito sa pagiging disipulo sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Mansinin po ninyo. Yung laging pagtitiwala, pagtitiwala. Alam mo kung bakit mga kapatid? Wala tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay sa Panginoon. Ang buhay po natin mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ano man ang atin pong gawin, maliit man na bagay o malaki, lagi po nating ilapit sa Panginoon sapagat ang atin pong Amang nasa langit, He is a relational God. Concern siya sa lahat ng aspekto ng iyong buhay. Hindi lamang sa problema, hindi lamang sa mga suliranin, kahit sa iyong tagumpay, gusto ng Panginoon, lagi siyang kasama. Hallelujah! Wala sa unang tatlong mga grupo ay kailanman nagtiwala kay Jesus. Nagpatuloy silang nagtiwala sa kanilang sarili. Kaya ang sabi ng Matthew chapters, the last one. To summarize the point of the parable of the sower, a man's reception of God's word is determined by the condition of his heart. Someone who is truly saved will go on to prove it. May our faith and our lives exemplify the good soil in the parable of the sower. Mga kapatid, ayoko pong matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Sabagat ito po ang napakahalaga mga kapatid. Ano man ang atin pong buhay nakaraan, ito po yung tamang panahon para tuluyan na po nating isuko ang atin pong buhay sa Panginoon. Maaring mayroon pang ibang aspekto ng atin pong buhay na hindi po natin isinusuko sa Panginoon. Kung nakikita po natin ang atin pong sarili ngayon, ay kung anumang klaseng lupa na saan na itanim ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa matabang lupa. Gusto bang gawin ito? Gusto bang isuko ngayon ang iyong buhay sa Panginoon? Kung ikaw man ngayon ay nasa iyong sopa o nasa iyong kwarto ka, gusto kitang ipanalangin. Would you stand up at gusto kitang ipanalangin ngayon? Bangitin mo ang panalangin na ito na nagbumula sa puso. Sabihin mo ito, Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi ako ng tawad sa aking pagkukulang. Pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Itong aking dalangin na nagbumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, kahit gaano kaiksi kahina ang panalangin na yan, kapag yan ay ginawa mo na nagbumula sa puso, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Ako po'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisa mo sa Aklat ng John at magpatuloy ka na dumalo sa kahit sa mga live lang na ito, mga Bible study at prayer meeting. At kapag pwede nang mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang pag-ibig, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos
sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, receive your healing. Receive by faith your provision. Receive your breakthrough in Jesus' name. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. We love you and we're praying for you. To God be the glory.